Matapos nilang maipasa ang pagsubok sa barko ng kapitan, ang grupo ni Nagon, Kurapika at Leorio nakarating na ng ligtas at walang aberya sa Dole Harbor. Marami pong salamat, Kapitan! Ang saya po! Wala yon, bata! Nag-enjoy din akong maisakay kayo. At bilang pagtanaw ko ng pasasalamat sa pagaliw nyo sa matandang ito, hayaan mong bigyan kita ng espesyal na tip. Ano po yun? Tumingin ka doon. Nakikita mo ba yung higanting puno ng sedro doon sa pinakatuktok na bundok ngayon? Opo. Doon kayo dapat unang magtungo. Shortcut yun papunta sa lugar ng exam. Talaga po, shortcut? Basta doon sa punong yon? Ang galing! Sige po, gagawin namin yun. Salamat po. Good luck sa inyo, ha? Kayo din po, Kapitan! Mag-iingat po kayo! Wala kang dapat ipag-alala, Jin. Lumalaki bilang isang mabuting bata ang anak mo. Ay, ba't ganun? Parang may mali dito. Mali saan? Ayon dito sa natanggap kong paunawa para sa mga aplikante, ang Hunter exam daw ay nakatakdang maganap sa isang lugar sa loob ng Zaban City. Nandito tayo ngayon. Pero yung sinasabi mong puno ng sedro ay nasa kabilang direksyon ng Zaban City. Baka naman nagkamali ka ng rinig sa kanya. Ang sabi niya sa akin, doon daw tayo dapat unang pumunta. Bakit ganun? Ang labo kasi ng paunawang to, pa-mysterious effect pa. Hindi pa sinabi kung saan mismo sa Zaban City ang lokasyon. Pinahihirapan pa tayo eh. Ang inatas na hamon ay hanapin ang lugar ng exam kahit limitadong impormasyon. Bahagi yun ng pagsubok natin bago tayo payagang mag-hunter exam. Alam ko yun, oh. Ano bang palagay mo sa akin? Hindi makaintindi? Pupuntahan ko pa rin yung puno para makita. Sigurado ako may magandang dahilan si Kapitan. Hoy, teka. Seryoso ka ba? Yung bus na papuntang Zaban City malapit nang umalis. Baka mapalayo ka pa dyan. Hoy, God! Dumayan! Yung batang yun talaga, masyadong madaling maniwala sa iba. Hindi siya basta dapat nagtitiwala. Ha? Hoy, saan ka naman pupunta, Kurapika? Wala akong pakialam sa payo ni Kapitan. Naaliw ako sa ugali ni Gon kaya susundan ko siya. Sumakay ka na lang sa bus kung ayaw mong sumama. Ah, ganun pala ah. Bahala kayo. Okay, fine. Nice meeting nyo na lang. Babay na. Kung gusto nyo mamasyal at magpaligoy-ligoy, pues ako hindi. Talaga magbabas ako. Hindi ko na problema kung maligaw kayo. Sabi ko na, patibong lang yun eh. Buti na lang wala ni isa sa mga bus na yun na nakarating sa Zaban City. Pag mga baguhan talaga, ang daling mauto ng mga ganun pa kana. Ayun, kawawa mga loko. Hoy, kayong dalawa! Hintayin nyo ako! Alam ko kasing mamimiss nyo kapag hindi nyo ako nakita eh. At dahil mabait ako, sasamahan ko na kayo. Isa pa, baka biglang kailangan nyo ng malakas na bodyguard, hindi ba? Wow, nakakatakot naman ang lugar na to. Bakit parang walang ni isang kaluluwang nakatira? Meron. Marami nga sila eh. Ha? Saan? Ano bang gimmick ng mga to? Kagimbal-gimbal. Ha? Kagimbal-gimbal? Kagimbal-gimbal. Kagimbal-gimbal? Ang kagimbal-gimbal na 1-2 quiz! Kung kayong tatlo ay patungo doon sa puno ng cedar sa ibabaw ng bundok, kailangan nyo munang makalampas sa bayang ito at sa pagsubok na ibibigay ko sa inyo. Huh? Ito ay quiz kung saan may isang tanong kayong dapat sagutin. Time out lang! Magpaliwanag nga muna kayo, pwede ba? May 5 segundo kayo para magbigay ng sagot. Kapag mali ang sagot nyo, tanggal na kayo. At hindi na kayo pwedeng mag-hunter exam ngayong taon. Kung ganun, ibig sabihin bahagi din pala ng hunter exam ang pagsubok na ito. Yun naman pala eh! Expert yata ako pagdating sa mga quiz. Teka, isang tanong lang! At ang pagpipilian na sagot ay 1 o 2 lamang. Kapag sumagot kayo ng anuman maliban doon, mali na agad yon at tanggal na kayo. May tanong po ako. Isa lang ba ang tanong para sa aming tatlo? Ibig sabihin, kung magkamali sila ng sagot, disqualified na rin ako? Ang daya naman nun! Bakit mangyayari yun?
Ang mas posibleng mangyari ay dahil sa maling sagot mo, kami ni Gon ang madisqualify. Yabang mo talaga! Diba? Mas okay nga yan kasi isa lang ang kailangang sumagot para sa atin. Mas simple kung ganon. Mahina kasi ako sa mga quiz eh. Pwede rin. Kung sa bagay, Dali na. Ang bagal nyo. Kung marami pa kayong satsat, ako na lang ang mauunang sasagot. Sino ka? Siya yung kanina pa sumusunod sa atin mula nung pagbaba natin sa Dole Harbor. Ha? Talaga? Pasensya ka na, bata. Hindi ko naman sinasadyang balinig ang pinag-uusapan nyo ng matanda eh. Ano na ang pasya nyo? Total, mukhang nagmamadali ang mokong na to. Paunahin na natin siya. Mas okay yun na marinig natin ang tanong. O sige, okay lang sa akin. wala rin kaso sa akin yun. Kung gano'n, handa na ako. Mahina pala mga to eh. Malaking pagkakamali ang paunahin ako dahil mag-iiwan ako ng mga patibong para sa inyo. Pues eto na ang tanong. Dinakip ng mga masasamang loob ang iyong nanay at girlfriend. Isa lang sa kanila ang pwede mong iligtas. Ang 1 para sa nanay mo. Ang 2 para sa girlfriend mo. Sino ngayon sa kanilang dalawa ang ililigtas mo? Ano nga? Teka, ano bang klaseng quiz yan? Oh? Ang tamang sagot ay 1. Boss, anong basihan mo? Siyempre nanay, dahil ang nanay, hindi mo na mapapalitan yon. Samantalang ang girlfriend, makakahanap ka pa ng iba. Ganon? Tumuloy ka na. Tama ba yun? Kailangan mo lang ibigay yung sagot na gusto marinig ng matanda, ganun lang yun. Diyan na kayo! Sandali lang! Tumututol ako sa sagot niya! Kahit ano ba pangangatwiran niya, mali pa rin yun! Kailangan lang namin ibigay ang sagot na gusto niyo marinig? Paano naman naging tama yun? Oh, ba't di kayo makaimik? Basta! Ayoko na! Hindi ito quiz! Lokohan na to eh! Mas pipiliin ko pa maghanap ng ibang daan! Huli na para dyan. Sa puntong to, pag tumanggi kang sagutin ang itatanong ko, katumbas na yan ang pag-atras sa Hunter Exam. Ang daya! Bulok yung quiz nyo dahil iba-iba ang pwedeng maging sagot! Kahit ano pang sabihin ninyo, walang po pwedeng tamang sagot sa tanong ninyo! Walang tamang sagot sa tanong. Tama. Leorio! Tahimik! Mukhang nalutas na ng batang matang pusa ang palaisipan. Nagsimula na ang quiz, bawal na magsalita. Kapag nakarinig ako ng iba maliban sa sagot, i-disqualify ko kaya. Huwag ka magpadala sa kanya, Leorio. Bahagi ito ng pagsubok nila. Good. Eto na ang tanong ninyo. Kinidnap ang anak niyong batang babae at anak niyong batang lalaki. Pero isa lang sa kanila maaari niyong iligtas. 1 para sa lalaki, 2 para sa babae. Sino ngayon sa kanila ang ililigtas ninyo? Kalokohan na to! 5. Sige, magbilang ka lang hanggat gusto mo tanda. 3. 2. 1. Up! Time's up na! Huwag kang humarang, Kurapi ka! Kanina pa ako nabibigon sa matandang to eh! Pinagloloko tayo sa mga peke quiz niya! Huminahon ka lang, Leorio! Ayoko nga! Bakit ako ihinahon, ha? Dahil kapag hindi ka huminahon, masasayang ang tamang sagot natin! Tamang sagot? Oo, tama ang sagot na ibinigay nating 3. Dahil ang tamang sagot sa pagsubok na ito ay katahimikan. Ano? Pakipaliwanag nga. Ikaw ang nakaisip. Sinigaw mo pa nga kanina ang tamang sagot. Ha? Kahit ano pang sabihin ninyo, walang pwedeng tamang sagot sa tanong ninyo! Ganun na nga, walang tamang sagot sa quiz na to. Pero ang patakaran ay, kung magbibigay tayo ng sagot, number 1 or 2 lang ang pwede nating pagpilian. Sa makatuwid, walang tama sa mga yun. Kaya hindi natin kailangan sumagot. Pero yung mokong kanina, ba't pinadaan niya? Hindi nila sinabing tama yung binigay niyang sagot. Sinabi lang nilang magpatuloy siya. Hula ko yung tinuro nyo, hindi yun ang daan patungo sa Hunter exams. Tama po ba? Tumpak ang hula mo. Ang tamang daan ay nandirito. Inutumbok nito yung puno ng sedro. 2 oras na lakad lang. Ito pala, ang buong akala ko kanina. Sa ilalim ng punong yon, may makikita kayong bahay. Nakatira doon ang mag-asawang magsisilbing navigators nyo. Kung makapasa kayo sa standards nila, dadalhin nila kayo mismo sa lugar ng Hunter exam. Lola, humihingi po ako ng dispensa sa inasal ko. Pasensya na po. Para yun lang. Naiintindihan ko.
Kaya ako nga tinanggap ang trabahong ito para makilala ang mga tulad ninyo. Oh, Galingan ninyo. At sana maging mabubuting hunter kayo. ah, Opo. Ay, Oh. wala talaga. Hindi ko maisip ang tamang sagot. Hanggang ngayon ba naman, iniisip mo pa rin ang sagot sa tanong? Hindi na kailangan. Ha? Bakit? Kanina pa natapos ang quiz, Gon. Oo, alam ko nga yan, pero kasi naisip ko, paano kung sakaling maharap tayo sa ganong klaseng sitwasyon at nagkataon na isa lang talaga sa kanila ang kaya nating iligtas? Paano na? Oh. Napakahirap mamili kung sinong ililigtas ko. Pero malay ko, balang araw kailangan kong sagutin ang tanong na yon. At hindi lang sa quiz, kundi totohanan na. Tama yon. Yun mismo ang tunay na saysay ng pagsubok na ito. Ang ihanda kayo sa mga alanganing sitwasyon na maaari niyong harapin. Sa mga panahon na nakasalalay ang lahat sa magiging pasya ninyo, tama man o mali. At iba-iba man ang daan na piliin niyong tahakin. Ang dilim naman dito, wala akong makita. Sabi niya 2 oras lang, di ba? Eh kanina pa tayo naka2 oras, bakit naglalakad pa rin tayo? Labo naman. Pang ilang babala na to na mag-ingat sa mahihiwagang hayop. Ilang ganito pa ba bago tayo makarating sa punong yun? Gutom na ako! Kailangan ko na magbanyo! Leo, Ayaw ko Leo! na maglakad! Iiwan ka na Gusto ko na namin! umuwi! Hoy, pansinin niyo naman ako Nandito na tayo. Doon, grabe ka! Knock, knock! Tao po! Baka lumabas sila. Bukas yung pinto nyo! Yun yung... Kiriko, isang mahiwagang hayop. Kaya nilang magbago ng anyo. Napakatalino ng mga nilalang na yan. May hawak siyang babae! At may lalaki doon sa sahig. Mukhang malubha ang mga sugat niya. Ang asawa ko! Iligtas niyo siya! Pakiusap! Yoyo, ikaw na bahala dyan sa kanya! Oh, ingat kayo! Kaya niyang sundan ang anino ng kalaban. Nakakasabay siya kahit ganito kadilim sa gubat. Ang galing niya talaga. Kirko! Pakawalan mo siya ngayon din! Agawin mo siya sa akin kung kaya mo! Nakakagulat! Hindi ko alam nagsasalita pala sila! Kaya ng mga Kiriko na matutunan ng salita ng tao. Ganun sila katalino. Wow! Kung ganun, mas okay yun para sa atin! Hoy! Mataldal na Kiriko! Ano? Ha? Ang bilis niya! Kumati ka! Masyado siyang padalos-dalos. Aray, ang sakit nun! Bata ka! Bumas ka! Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? May sugat ka ba? Okay lang ako. Pero nasa ng asawa ko? Maayos lang ba siya? Huwag kang mag-alala. Inaalagaan siya ngayon ng kasamahan namin. Pwede bang dalhin mo ko sa kinaroroonan niya ngayon din? Ang mga markang yan. Ibig sabihin, Grabe ka! Okay ka lang? Leorio, Ay, salamat buti. Okay lang kayong dalawa. paano yung lalaking iniwan namin sa'yo? Wala nang problema. Okay na siya ngayon. Hindi naman pala ganun kalala ang mga natamo niya sugat eh. Binigyan ko na muna siya ng painkiller at iniwan ko siya natutulog doon. Ganun ba? Paano mo nalaman? Sabihin mo. Paano mo nalaman na isa akong impostor? Wala akong kaalam-alam na impostor ka. Nagkataon lang. Ang alam ko lang, dinilin ko kay Leorio na bantayan niya yung lalaking nasaktan at pumayag siya. Dapat alam din ni Leorio na mapanganib dahil lumalaboy pa yung mahiwagang hayop at malaking katangahan ang ginawa niyang pag-iwan sa pasyente niya kung nagkataon. Kaya naman hinampas ko siya. Ganun lang yun.
Ngayon, ako naman ang magtatanong. Sabihin mo sino at ano ka ba talaga? Mabilis ka rin kumilos, Bubuelo. Hindi ko inaasang matatamaan mo ko doon sa puno kanina. Pero humanda ka ngayon. Dahil ipaparamdam ko sa'yo ang katumbas ng sakit na ginawa mong pagkakamaling yon sa akin. Sino kayo? Ngayon ko lang kayo nakita. Hindi po kayo yung hinampas ko kanina. Teka, magkaibigan po ba kayong dalawa? Paano mo? Nalaman na hindi ako yung hinahabol mo kanina. Halata naman po kasi ibang-iba ang mukha ninyo. At saka mas manipis at mantinis ng konti ang boses nyo kumpara sa kanina. Bakit po? May nakakatuwa po ba sa sinabi ko? Ay, honey! Lumabas ka dito! Maaliw ka sa batang to! May mga ilang taon na rin yung huling may taon na kapag sabi magkaiba tayong dalawa. Nakakatuwa naman. Oy, napansin mo rin ba na magkaiba sila? Hindi ko masabi. Siya pala yun. Mag-asawa sila. Yung tatay pala yung tinamaan natin kanina, Kurapika. Hindi ko pa rin masabi kung sino sa kanila yun. Hayaan niyo magpakilala kami na maayos. Kami ang mga navigator. Ang naatasa magbigay suporta sa mga mag-hunter exam. Kami ang mga anak. Kumusta kayo? Pambihira. Bakit naman pinaikot nyo pa kami? Ang lokasyon ng hunter exam ay nagbabago taon-taon. Kaya naman napakahirap hanapin ito. Halos imposible kung walang tulong. Yun ang papel naming mga navigator. Tinutulungan namin ang mga aplikanteng makarating sa lugar ng exams. Kung ganun tutulungan nyo kami. Totoong trabaho namin yon, pero hindi lahat ng aplikante tinutulungan namin. Kailangan muna namin subukan kung karapat dapat sila maging hunter. Saka pa lang namin sila ihahatid sa lugar ng exams. Ikaw, Kurapika, Opo. nagpamalas ka ng matalas na pagmasid sa iyong paligid at hindi lang yon. Pinakita mong napakalawak ng kaalaman mo. Napuna mo kaagad ang mga marka ko at nalaman mo agad na hindi talaga kami mag-asawa. Dahil sa rehiyong ito, ang mga babaeng may ganitong tatak ay nagpapahiwatig na mananatili silang dalaga habang buhay. Para maunawaan niyo ng isang hindi taga rito ay tunay na kahanga-hanga. At dahil doon, pasado ka. Ang galing! Congrats, Kurapika! Salamat. Si Leorio naman. Okay. Sa kaso mo naman, hindi ka nagsuspecha na kahit na konti sa tunay kong katauhan. Pero hindi ka naman nagkulang sa pagtulong sa akin. Maayos mong ginamot ang mga sugat ko. At sinigang mo rin ipanatag ang loob kong may babalik nyo ng ligtas ang aking asawa. Masasabi kong higit pa sa ibibigay ng tunay na doktor ang natanggap kong pag-aalaga. Para yun lang eh. Malit na bagay lang yun, no? Dahil sa kabutihan ng iyong puso, napagpasyahan kong karapat dapat ka mag-hunter exam. Kaya Leorio, pasado ka rin. Totoo ba yan? Salamat naman. Congrats din! At syempre, para naman sa Yogon, Opo. napabilib mo talaga kami sa ginawa mong pagbunyag sa sekreto namin. Matinik ka at napakalakas. Tunay mo na kamit ang karapatan na mag-hunter exam. Pasado ka na. At ngayon, hayaan yung dalhin namin kayo sa kinaroroonan ng hunter exam. Kurapika! Ang saya at lahat tayo nakapasa, hindi ba? Masyado pang maaga para magdiwang. Magsisimula pa lang ang mga pagsubok natin mula dito. Walang masama doon. Masaya dahil kahit papaano nakaabot tayo dito. Ay, kayo talaga. Puro kayo isip bata. Bakit ikaw? Ano bang palagay mo sa sarili mo, ha? Huwag ka kasimulikot! Hindi mo nalaglag ka! Masayang naglakbay sa himpapawid si Nagon patungo sa lugar ng hunter exams. At doon, ang tunay na mga pagsubok upang maging ganap na hunter ay magsisimula na. At ngayon, hayaan yung
namin dalhin namin kayo sa kinaroroonan ng Hunter exam. Kurapika! Ang saya at lahat tayo nakapasa, hindi ba? Masyado pang maaga para magdiwang. Magsisimula pa lang ang mga pagsubok natin mula dito. Walang masama doon. Masaya dahil kahit papaano nakaabot tayo dito. Nakarating na rin si Gon sa Zaban City, kung saan gaganapin ang Hunter exams, sa tulong ng pamilya ng mga Kiriko na siyang nagsilbing navigator nila. Bahagi ng trabaho namin mga navigator na piliin ng mga karapat-dapat na aplikante bukod sa tulungan sila makarating sa lugar na paggaganapan ng exams. Kaya naman, napakahirap makita nun at hindi basta mahahanap ng kung sino-sino kung wala ang tulong namin. Malupong at malinamnam ang kanyang na Panda Fracture ng Zabaan. Pili na kayo, murang-mura lang. Ang magandang brooch na ito ay nahukay pa mula sa underground palace ng Zaban. Pambansang kayamanan to. Sa dami ng kahinahinala dito, parang hindi ka pwedeng malingat kahit saglit lang. Ganon talaga. Kapag naging maunlad ang isang bayan, sari-saring taong napapadpad dito, pati masasama. Tama na window shopping mo, Gon! Bilis na! Okay! Nandito na tayo. Tingin ko ito na yung tamang gusali. Huh? Ang taas! Ang gagara naman ng mga building nila dito! Dito pala gaganapin ang exams natin. Ito pala ang pakiramdam maging hunter. Ang tinatamasa ng milyong-milyong aplikante mula sa buong mundo. Ang unang pagkakataon ko mag-hunter exam. Ganito din kaya ang naramdaman ni Papa noon. Hindi dyan! Huh? Dito tayo! Ito na yon. Teka nga, pinapaikot mo lang uli kami, no? Imposible ang lumang noodle house na yan ang lugar. Kung mo sabihin lahat ng aplikante ng Hunter exam mula sa buong mundo ay magtitipon-tipon sa isang pipitsuging restaurant kagaya nito. Yun nga mismo mangyayari. Ha? Walang magkakamali magsuspecha na isang luma at masikip na noodle ang totoong lokasyon ng tinaguriang Hunter exam, hindi ba? Wala nga. Asak lang kaya. Bakante po ba yung backroom? Anong order nyo? Kung bumili ng steak na nakakapagpabukas sa mga mata sa liwanag. 3 order. 3 order ba? Anong luto ng steak? Inihaw ng dahan-dahan sa mababang apoy hanggang maluto na maigi. Okay, tumuloy na kayo dun sa likod. Maghintay lang kayo rito. Maghintay sa ano? Tsaka nasa na yung iba? Excited na ako doon sa steak natin! Ha? Gone. Walang pagkain na dadating. Password lang yun para makapasok tayo dito. Ganon? Akala ko kakain tayo. Isa sa loob ng 10,000. Huh? Ah? Yun ang bilang ng mga aplikanting nakakaabot sa stage na to. Magaling kayo. Bihira makaabot dito ang baguhan. Paano? Good luck na lang. Salamat po! Ikalulugod kong maging navigator niyo uli sa susunod. Ano yun? Tingin ko, isang malaking elevator ang kwartong to. Loko yun ah. Gusto niya uli maging navigator natin? Ibig sabihin, inaasahan niyang babagsak tayo, ganun? Isa lang sa loob ng 3 taon. Ano yun? Passing rate ng mga baguhang kumukuha ng exam. Di nga. Talaga? Ganon kadalang? Madami sa kanilang bumibigay na dahil sa tindi ng mental at physical stress ng exams. Karaniwan din na pag-iinitan ng mga baguhan ng mga veteranong nandun para matakot sila at hindi na sumubok pa uli. Matindi pala talaga ang kompetisyon. Kahit mali, gagawin ng iba para lang maging hunter. Siyempre naman, hindi yata birong estado ang maging hunter. Pangarap ng lahat ang maging hunter dahil sila may pinakamataas na sweldo sa buong mundo. Mali ka! Pinapangarap ng marami ang trabaho ng isang hunter dahil yun ang pinakamarangal. Alam mo ba, papel ka talaga? Ikaw mukhang pera! Gon, makinig ka sa akin.
Taon-taon sa ranking ng 100 richest people sa buong mundo. Meron mo, mahigit 50 tao nakakapasok sa listahang yun ay mga hunter? Oh! Totoong nakadikit sa pangalan ng isang hunter, ang pamamaril at treasure hunting. Pero pumapangalawa lang yun. Ang pagpapanatili ng kalikasan at kapayapaan sa mundo. Yun ang gawain ng mga tunay na hunter. Makinig ka! Kapag naging hunter ka, marami kang pribilehiyo tulad na lang ng free pass sa maraming bansa. Libre ka sa public facilities. Hindi lang pagpapasarap ang buhay ng hunter, responsibilidad nilang mag-preserve ng artifacts, endangered species at natural resources. Pati paghuli ng kriminal at korap na mga hunter. Pera at pribilehiyo! Yun ang pinakamagandang dahilan para maging hunter! Maluwalhating isipan, malusog na pangangatawan, at matatag na mga prinsipyo. Yun ang mga pinagmamalaki ng tunay na hunter. Ikaw, Gon! Sabi mo sa kanya, ano palagay mo? Alin sa dalawang yan ang mas gusto mo maging? Kailangan ko ba talagang mamili sa dalawang yun? Tumigil ng elevator. Tuloy na lang natin to mamaya. Andito na nga tayo. Ang bigat ng tensyon sa hangin dito. Ibang-ibang mga aplikante dito ngayon sa mga nakita natin, dun sa barko at sa Zaban. Alam mong bawat isa sa kanila ay eksperto sa sarili nilang kakayahan. Kumusta? Okay, mukhang seryosong-seryoso lahat. Excuse me, heto number mo, pakikuha. Hetong sayo. At sayo. Pakisuot lang ang mga yan sa lahat ng oras habang nag-exam. At ingatan lang na wag mawala. Mga baguhan kayong tatlo, tama ba? Musta? Paano niyo nalaman na baguhan kami? Madali lang. Ito lang naman ang pang 35 subok ko rito sa Hunter exams. 35 beses mo na? Oo, ako yung tinatawag nilang veterano rito. Dapat bang ipagmalaki na repeater ka? Kaya kung may mga katanungan kayo, nandito lang ako, handang tumulong. Salamat po. Siya nga pala, ako si Tomba. Ako si Gon. Mga kaibigan ko sila, sina Kurapika at Leorio. Meron po ba ditong tulad yung veterano na napakarami ng beses na sumubok makapasa sa Hunter exam? Ako may hawak ng record ng pinakamadaming ulit pero may iba ring veterano. Tulad na lang ng isang yon. Si Todo, number 255, isang wrestler. Isa sa pinakamalakas dito. Wala man sa itsura, may utak din siya. Bandaro naman, number 103, si Bourbon, ang snake charmer. Hindi siya pala kaibigan at nagtatanim siya ng galit kaya masama maging kaaway. Sino pa ba? Si Bodoro, number 191, Kung Fu Master. Kahit matanda na siya, wala pa ako nakikilala dito mas magaling sa kanya sa martial arts. Nandyan din yung magkakapatid na sina Amori, Imori at Umori. Kapag nagsasama-sama sila ng lakas, mahirap din silang kalabanin. Pinakaupo ron, si Gareta, number 384, isang kasador, eksperto sa pagbatay ng kahit anong uri ng hayop gamit ang mga blow dart at batuta. Marami pa dyan, pero sila yung mga tulad kong suki na ng Hunter exams. Ang galing! Pero alam niyo, sa totoo lang, ang ganda, di ba? Naglaho mga braso niya at naging mga talulot ng bulaklak. Walang anumang gimmick o ilusyon sa likod nito. Kaya mag-iingat kayo. Kapag nakabangga kayo, hihingi kayo agad ng paumanhin. Nagbalik na naman yung payasong may sayad na yan. Nagbalik na naman? Ibig sabihin nandito din siya nung isang taon. Si number 44, ang magikero si Hisoka. Noong nakaraang taon, muntik na siya makapasa sa Hunter exam. Pero bumagsak siya dahil pumatay siya ng examiner na hindi niya nakasundo. Ano? Pumatay siya? Bakit pinapayagan pa rin siya mag-exam ulit ngayong taon? Walang nakakagulat doon. Lagi nagpapalit ng mga examiner at pamamaraan ng exams. Sila ang nagpapasya na magiging resulta ng aplikante.
Kahit sinong hudas, pwedeng pumasa kung yun ang gugustuhin nila. Ganun talaga, bahagi yung lahat ng prosesong bumubuo sa Hunter exams. Walang may gusto sa baliw na payasong yan, kaya may papayo ko, lumayo na rin kayo sa kanya. Halata naman puro trobo lang ang isang yun eh. Ah, oo nga pala. May munting handog ako sa inyo. Ito, oh, malamig na juice. Uy, tamang-tama, uhaw na ako. Thank you dito ah. Okay na okay ang timing mo. Maraming salamat po! Salamat. Ayan na naman siya. Kala mo kung sino mabait eh, pero ang totoo, siya ang pinakamalupit dito. Si Tomba, ang taga-tumba ng mga baguhan. Para sa tagumpay natin sa Hunter exams! Tagay! Tama yan. Inumin niyo lang yan lahat. Sa lakas ng nilagay kong gamot dyan, isang higop lang at 3 araw, tiyak na mag-aalboroto ang mga tiyan ninyo. Kakailanganin niyo magsuot ng adult diaper para lang makapag-exam. Ginoong Tomba, expired na yata to kasi yung lasa. Ang sama! Talaga? Muntik na ako dun ah. Oh, ganun ba? Naku, hindi ko alam. Imposible. Dapat walang lasa o amoy yung ginamit kong pampurga. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na expired na pala yung juice. Mamatay man. Okay lang yun, huwag ka na mag-alala. Eh kayo, Ginoong Tomba, ayos lang ba ang tiyan nyo? Ah, oo. Okay pa naman ako. Sa amin kasi, halos lahat ng uri ng halamang bundok na subukan ko ng tikman. Kaya alam ko na ang lasa ng hindi dapat kainin. Ganun ba? Ang galing mo pala. Ha, buti na lang. Malas naman, itong batang gubat na to pa na tiyempuan ko. Ah, pasensya na uli ah. Sige, kita na lang tayo mamaya. Muntik pa tayo mapahamak dahil dun ah. Nakakayumot naman to. Ang hirap putuin ng mga baguhan dito ngayong taon. Isa pa yung number 294 na yan, si Hanzo. Akala ko talaga madali ko lang siya maloloko nung nilapitan ko siya kanina. Sa ating dalawa lang to ha. Ang totoo, isa akong ninja. Ha? Ninja ba ka mo? Hinahanap kong maalamat na scroll. Shh! Alam mo na, yung tinaguri ang pinakamahalagang ninja scroll sa lahat, yun ang dahilan gusto kong maging hunter. Ang huling narinig ko, nakatago doon sa isang lugar na hindi mapupunta ng mga karaniwang tao lang. Grabe! Kanina pa tayo naghihintay, ang boring! Oo nga. Eto, may juice ako. Bakit hindi ka muna uminom para maghinawaan ka? Bahagi ng disiplina ng isang ninja na hindi dapat tumanggap ng anumang pagkain o inumin ng bigay ng ibang tao. Salamat na lang. Walang problema. Kitang-kita sa mga mata niya na mapanganib siyang tao. Isang maling hakbang lang at sakit ng katawan ng abot ko. Oh? Kung panganib lang ang usapan, isa pa to. Buwang lang ang magkakamaling lumapit kay number 301. Sa itsura pa lang, alam ko nang wala akong mapapalang maganda. At syempre, ang pinakakinaiinisan ko sa lahat, ang number 187 na si Nicholas. Kumusta? Hindi ka naman nahirapan makaabot dito? Hindi naman. Nasunod naman ang lahat ng pinlano ayon sa data ko. Gamit ang niligong kong data mula sa mga nakaraang exam, madali kong nalaman na dito ang exams ngayong taon. Actually, sa sobrang dali nga, nabore talaga ako ng bongga. Ah, talaga? Naku, kawawa ka naman pala. Ako nga pala si Tomba. Gusto mo? Ah, Oo. Mr. Tomba? Ah, nakita ko na. 35 times ka na palang sumubok mag-exam. In fairness, record yun ng pinakamadaming ulit. At hindi lang yon. Ikaw din ang may hawak na record ng pinakamahabang consecutive na appearances. Wow, ikaw na. Ah, oo eh, ganun talaga. Eto, Juice, mukhang nakakauhaw yung ginagawa mo eh. At unfortunately, kahit super veterano ka na, hindi ka pa rin makapasa-pasa sa Hunter exam. Pero why? I think dahil masyado kang busy sa isa mong inaatupag. Ah? Tama ba, Mr. Tagatumba ng mga baguhan? Ah, ano? Relax. Hindi ko isi-share na laman kung sikreto mo sa iba. Kaya don't worry, malaya ka pa rin maghanap ng ibang pupunterihin. Ciao!
Maghintay ka lang sana ka. Darating ang tamang oras at masusuklian ko rin ang ginawa mo. Hoy, ginoong Tompa! Oh, Meron pa po kayong juice? Pahingi pa po! Siguro ka ba lang to pero nauuhaw pa kasi ako eh. Sige ba? Bakit ganun? Kanina pa niya nainom yung Diyos ko pero bakit parang walang epekto yung gamot sa kanya? Paano nangyari yun? Pampurga lang yung nilagay ko. Pero kung ganyan karami ang iinumin niya, baka mamatay na siya dahil sa sobrang dehydration. Problema? Oh? Walang talab sa akin ng mga gamot. Nagsanay ako. Kahit lason pa yan. Lason? Kung ganun, alam niyang may nilagay ako sa juice na yon pero ininom niya pa rin dahil alam niyang walang epekto sa kanya. Si Kilua, number 99. Puro talaga mga baliw ang mga baguhang aplikante ngayon. Di mas maganda. Mas lalong nakakaaliw na patumbahin sila isa-isa. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Dito na nagtatapos ang oras na nakatakda para sa paghihintay ng iba pang aplikanteng maaaring dumating. At ngayon, humanda kayo at magsisimula na ang Hunter Exams. Isang huling paalala lang sa inyo. Kung kayo ay nagkukulang sa abilidad o swerte, malaki ang posibilidad na magtamo kayo ng malubhang mga pinsala sa katawan. At hindi rin malayong mangyari na kayo ay mamatay. Lahat ng mga aplikanteng tumatanggap sa mga panganib na yon, maaari lang na sumunod kayo sa akin. Lahat ng hindi sumasang-ayon, pwede na kayong umalis gamit ang elevator na pinanggalingan ninyo. Bueno, kung ganon, lahat ng 404 na aplikante rito ay lalok na sa unang pagsubok. Mukhang walang kahit isang aplikante ang gustong umatras. Napadaliin sana ang buhay natin. Ano nangyari? Nagsimulang tumakbo yung mga nasa harap natin. Parang biglang bumilis ang mga hakbang niya. Nakalimutan ko ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako nga pala ang inyong Phase 1 Examiner, si Satos. Ako ang inatasang magdala sa inyo sa Phase 2 ng Hunter Exams. Phase 2? E paano naman yung Phase 1? Kanina pa nagsimula ang Phase 1. Kailangan nyo lamang akong masundan hanggang makarating tayo sa Phase 2 ng exams. Yun ang pagsubok para sa Phase 1. Susundan ka namin? Yun lang ba kailangan gawin? Tama. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung saan tayo pupunta. Basta dapat sundan nyo lamang ako. Naintindihan ko na. Kakaibang pagsubok to. Mukhang patagalan ng stamina masusubukan sa atin dito. Okay lang yun sa akin. Hindi ako papahuli sa takbuhan ito. Pero pagtagal, magbubunga din ito ng mental stress dahil hindi namin alam kung gaano kalayo ang kailangan takbuhin. Sinusubukan din dito ang lakas ng isipan, hindi lang katawan. Nagsimula na ang unang pagsubok ng Hunter Exams. Sino sa kakaibang grupong ito ang tatagal? Isa na ang natanggal bago pa ito nagsimula. At sa ngayon, ang bilang ng mga kandidato sa pagiging hunter ay 404.
Nakalimutan ko ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako nga pala ang inyong Phase 1 Examiner, si Satots. Ako ang inatasang magdala sa inyo sa Phase 2 ng Hunter Exams. Dalawang oras na nang magsimula ang Hunter Exams. Mahigit 30 kilometro na ang natatakbo ng mga aplikante mula sa starting point. Wala sa kanilang nakakaalam kung gaano pa kalayo. Wala silang magawa kundi sumabay sa bilis ng examiner nang walang nakasaad na goal. Hindi pa rin nila maaninag ang dulo. At marami na sa kanilang sumuko at hindi na makapagpatuloy. Batay sa nakalap ng data mula sa mga nakaraang Hunter exam, kadalasan 40 kilometers ang ganitong course. Ibig sabihin lang nun, hindi na magtatagal, malapit na kami sa goal. Minalid ko ang exam na to. Lahat ng mga nakakatakbo pa hanggang ngayon ay mga halimaw. Isa tong pagtitibo ng mga halimaw. Hoy, ang daya mo! Hindi ka ba marunong sumunod sa patakaran ng exam, ha? Bakit mo nasabi yun? Anong bakit? Eh, gumagamit ka ng skateboard, madaya yan! Paano? Ah, dahil isa tong endurance test, ano pa ba? Mali ka! Gun, ano ba? Bakit mo ako kinokontra? Ang sabi ng examiner, kailangan lang natin siyang sundan, hindi ba? Sino ba ang kaibigan mo? Ako o siya, ha? Uy, ilang taong ka na? 12 years old. Magkaedad lang kami. Parang mas gusto ko na rin tumakbo. Wow! Ang astig! Ako si Kilua. Ako si Gon. Ang dalawang ito talaga. Nagkaisahan pa ako. Imposible. Imposible mangyari to. Kahit kailan hindi nagkakamali mga kalkulasyon ko. Pero bakit ganon? Hindi pwede. Parang babagsak na ako. Hindi ako pwedeng bumagsak. No. Never! Hindi! Hindi ko matatanggap to! Hoy, baguhan! Mukhang hapong-hapo ka na dyan, ah. Ano ba yan? Unang pagsubok pa lang natin pero mukhang bibigay ka na. Paano ba nangyari may naligaw na isang lang pagtulad mo dito? Mga gaya mo nilalabasin namin sa Hunter exams. Mabuti pa, umuwi ka na at huwag ka nang babalik pa. Uhuging bata! Eto, salamat sa tulong nyo. Ayusin mo kasi sinabi nyo. Matapos ang ginawa namin, tiyak na hindi na magpapakita pa uli yan sa susunod. Ang sabihin mo, hindi na siya ulit susubok sa Hunter Exams kahit kailan. Pero ang lupit mo din, Tomba. Talagang ginawa mo ng mission mo sa buhay ang pagtataboy sa mga baguhan. Yun nga mismo ang pinupunta ko dito taon-taon. Mga 4 na oras nang nakalipas mula nung magsimula ang exam. Tansya ko mga 60 kilometers nang natatakbo namin. Gaano pa kaya kalayo bago ang finish line? Ganda 3 taon. Isang baguhan lang ang nakakapasa dito sa Hunter exam. Bakit ko ba naisip na pangarapin pa to? Kalokohan to para sa isang katulad kong walang kakayahan. Ang tanga ko. Tara, kalimutan mo na yan. Baka maiwan pa tayo.
Wala na akong pakialam! Basta magiging hunter ako! Kahit ano bang gawin niyo sa akin! Pumatay lang kung mamamatay! Wow, ang lupit! Pasubok ng pamingwit mo mamaya, ah. Basta pasubok din ang skateboard mo, ha? Nakaabot na tayo sa 80-kilometer mark. Kaya bibilisan ko na ng konti ang pacing ko. Di ko ba mabilis yung kanina? Halimaw siya. Wala lang sa kanyang matalik na hagdanan to. Para lang siyang lumilipad. Grabe! Kapag nagpatuloy tayo ng ganito, tsak mas madami pang babagsak. God, gusto mo contest tayo kung sino sa atin ang mauna sa finish line? Sige ba? Ang talo siya mong lilibre ng merienda. Sabi mo yan, ah. Ready, set, go! Uy, Leorio, okay ka ba ba? Oo naman! Kita mo nandito pa ako eh! May bubuga pa pala ako sa karerang to! Basta dead man ako, magmumukha akong tanga! Mukhang maganda yung naisip ng diskarte. Leorio, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Masyado bang madali to para sa'yo, Kurapika? ka? Nakukuha mo pa magsalita, hindi ka pa napapagod? Gusto mo ba talaga maging hunter? Dahil gusto mo kumita ng madaming pera? Sabi ko na eh, ilang araw pa lang na magkakilala tayo pero ang dali kitang nabasa. Alam kong magaspang ang ugali mo at bukod doon hindi ka pa matalino. Pero nakikita ko rin naman sa'yo na hindi ka mababaw na tao. Alam ko dahil marami na ako nakilalang tao na talagang pera lang ang habol. At masasabi ko iba ka sa kanila. Nakakainis talaga ang pangangatuwiran mo! Matang nagliliyab. Yun ang dahilan kung bakit tinarget kaming mga kuruta. Kilala ang angkan ng kuruta dahil sa kulay apoy naming mga mata. Sa tuwing nakakaramdam ng matinding emosyon, nagliliyab ang mga mata namin at nagiging kulay apoy. Ang malapulang kulay na apoy na yun ay tinuturing na isa sa 7 pinakamagandang kulay sa buong mundo at napakalaki ng halaga nito sa black market. Yun din ba ang dahilan? Kaya kayo sinalaki ng Phantom Gang? Kinuha nila ang bawat isa sa mga mata ng angkan namin. Linukot nila mula sa mga bangkay ng mga kasamahan ko. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga hiyaw nila, na mga kaluluwa nilang umiiyak. Isinumpa ko sa kanila, nahuhulihin ko ang Phantom Gang. Babawiin ko ang bawat isa sa mga mata na kinuha nila mula sa amin. Kaya ka nandito ngayon. Oo. Kapag naging hunter ako, hahanap ako ng mayayamang kliyente at kukuha ng impormasyon para makapasok sa black market. Pero kailangan mo lunukin ang pride mo para magawa mo yun. Kailangan mo muna maging hunter na kinasusuklaman mo. Maliit na bagay ang isuko ang pride ko. Kung ikukumpara sa pagdurusang pinagdaanan ng angkan ko. Sorry pero nagkamali ka sa akin. Wala akong marangal na dahilan sa pagpunta dito. Wala akong ibang habol sa pagiging hunter kundi pera. Di ako naniniwala. Hindi ko na problema yun. Sabihin mo nga, naniniwala ka ba talagang lahat ng bagay dito sa mundo ay kayang bilhin ng pera? Oo, sa tamang halaga kahit anong mabibili mo. Maging pangarap pa yan, puso ng tao at pati na rin buhay nila. Ano? Hanghal ka ba talaga, Leorio? Sa sinabi mong yan, para mo na rin ininsulto yung yumaong angkan ko. Bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Kung may pera ako noon, edi sana hindi namatay ang kaibigan ko. Nagkasakit ba? Oo, pero isang sakit na pwede namang magamot. Ang problema, wala kaming pera para ipo-opera siya. Napakamangmang ko noon. Ang
Akala ko pwede ako maging doktor. Gusto kong gamutin ang mga batang mahihirap na may sakit at hindi ko sila sisingling kahit isang kusing. Naisip ko pag nagawa ko yun, maharap ko ang mga magulang ng kaibigan ko. Pero napakatanga ko talaga. Hindi ko man lang naisip na upang maging doktor, kakailanganin ko pala ng mas malaking pera. Pero natuto na ako, ang mundo natin ay pinapaikot ng pera. Kaya gusto ko ng madaming pera. Una na kami, Kurapi ka! Kita-kits na lang mamaya, Manong! Hoy! Hindi ako manong! Teenager pa lang ako katulad ninyong tatlo, no? Hindi ko na kaya. Suko na ako. Nagugulat pa rin ako at nakakasabay ka sa akin. Napahanga mo ko. Talaga? Baka dahil ang babagal lang ng mga kasama natin. Ay, sobrang dali naman ang hunter exam na to. Boring. Kantok. Ikaw kay Luwa, bakit mo nga pala gusto maging hunter? Ako? Hindi ako interesadong maging hunter. Ha? Wala lang, narinig ko kasi sa iba na napakahirap daw. Kaya sabi ko, masubukan nga para may challenge. Pero ang corny naman pala eh. Ha? Ikaw, God. Gusto ko lang. Kasi hunter ang papa ko. Bigla ko lang naisip isang araw na gusto ko rin maging hunter tulad niya. Anong klaseng hunter siya? Hindi ko alam eh. Huh? Gombang klase ka talaga! Bakit? Gusto mo maging hunter tulad ng papa mo pero hindi mo naman pala alam kung anong klaseng hunter siya. Iba kasi na nakabisnang ko nagpalaki sa akin. Ang totoo, hindi ko pa nakikita si Papa. Sa mga litrato pa lang. Sino nagpalaki sa'yo? Si Tita Mito. Ah, Sabi nila, nag-hunter exam si Papa nung 12 years old din siya tulad ko. Nakapasa siya kaagad at naging hunter. Pagkatapos nun, umalis na siya at hindi ko na siya nakita. Gusto ko kasi malaman kung bakit mas pinili niya maging hunter kesa makasama ako. Pwede lumoson! Sumukas! Makakaalis na rin tayo sa madilim na lugar na to! Sige nga, tingnan natin ngayon kung ilan sa kanilang nakasunod sa akin hanggang dito. Yay! Akong nanalo! anong ikaw? Una kaya ako nakatawid sa finish line sa'yo? Hindi ah! Oo kaya! Ako nanalo kaya ililibre mo ako ng merienda, kiluwa! Ano ka? Ako kaya ang panalo kaya ikaw dapat naman libre! Hindi, mas mabilis ako sa'yo! Sir, sino po sa aming dalawang nauna? Sa nakita ko, sabay na sabay kayong nakatawid. Ganun? Ibig sabihin, nililibre kita ng merienda! Ha? Pagkatapos, ikaw naman nilibre sa akin! Nagulangan ako dun ah. Ginong Satots, dito na po ba magaganap ang phase 2? Hindi pa. Medyo malayo-layo pa tayo doon. Hindi pa rin. Ay, grabe ka! Uy, ito na ba yung goal natin? Hindi pa daw eh. Ganun ba? Tamo, humuhupa na yung hamog. Oh, talaga? Ang Numeri Wastelands, kilala din sa tawag na Swindler's Swamp. Ito ang kailangan nating tawirin para marating ang Phase 2 ng exams. Maraming uri ng kakilakilabot ng mga nilikhang nakatira dito. Mga tuso sila at mapanlinlang. Hindi sila mag-aalinlangan na bitagin ng sinumang taong maligaw sa landas nila. Kaya dapat maging alisto at maingat sa lugar na ito. Kapag nabiktima kayo, mamamatay kayo. Teka! Huwag niyo mag-iwan!
Tandaan ninyo, walang prinsipyo ang mga hayop na nakatira dito at kahit anong paraan, gagamitin nila para lang mabitag kayo. Upang mabuhay sila, ang batas dito ay kailangang manloko para makahuli ng pagkain. Kaya ito nakilalang Swindler Swamp. Kung ayaw niyong mabiktima, ang may papayo ko ay huwag kayong lalayo sa akin kahit na anong mangyari. We! Malaking kalokohan yata yan! Paano nila kami maluloko kung alam na namin na susubukan nilang lokohin kami? Huwag kayong paloloko! Ano ba? Kakasabi ko lang na imposible nga yun! Huwag kayong paloloko. Ang lalaking yan, nagsisinungaling sa inyo! Isa siyang impostor! Hindi siya examiner! Ako ang tunay na examiner ninyo! Ano daw? Impostor? Paano nangyari yun? Kung ganon, sino talaga ang isang yan? Tumingin kayo! Dito! Ano yan? Kamukha ni Ginoong Santos! Ito ang mukhang taong unggoy, isang nilalang ng numero wetlands. Mukhang taong unggoy! Ang hayop na ito ay mahilig sa lasa ng laman ng tao. Subalit, payat at mahaba ang mga galamay nila, kaya mahihina lang sila. Talagaan yung tao sila para lokohin ng mga tao at akitin na sumunod sa kanila. Pagkatapos, susupilin nila ang biktima sa tulong ng ibang hayop at kakainin nila ng buhay. At yun nga mismo, ang binabalak gawin ng impostor na yan, ang iligaw kayo rito at kainin! Nabisto! Kung tutuusin, kaduda-duda nga ang isang yan dahil hindi kilos tao ang ginawa niyang pagtakbo. Ha? Eh di naging malinaw ang lahat. Wala nang problema. Ikaw ang totoong examiner. Ano? Siya pala talagang totoo? Napakasimple lang naman, hindi ba? Ang mga examiner ay mga hunter din na inatasan ng komite na pangasiwaan tayo sa oras ng exams. At sino mang tao na may hawak na marangal na titulong hunter, natural lang na dapat may kakayahan sa lagi ng napakasimpleng atakong yon. Palalampasin ko ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Pero kapag inulit mo ang pag-atake sa akin, maging ano pa ang dahilan, i-report ko yon bilang paghamon sa isang examiner. At magiging basehan yon sa pag-disqualify sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag. Malupit talaga ang kalikasan. Nakakapangilabot. Mukhang taong unggoy rin palang lalaking yun. Nasaksihan niyo naman ang unang pagtatangka na guluhin ng mga isipan ninyo. Tulad ng kakasabi ko lang, yun ang batas dito. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Oo. Asahan niyo nang habang nandito kayo sa wetlands, hindi yan ang huling pagkakataon na tatangkain nila yon. Kung hindi ako nagkakamali, may ilan sa inyong muntik na mabiktima ng panlolokong ginawa nila. Tama ba? Medyo lang. Naiintindihan niyo na? Sa oras na mawala ako sa paningin ninyo, kung hindi ganito ang kapalaran na sasapitin ninyo, maliligaw kayo dito sa wetlands. At kapag hindi kayo nakalabas dito, wala na kayong pag-asang umabot sa phase 2 ng exams. Bueno, lumakad na tayo. Sumunod kayo sa akin. Pero ngayon swamp ang tinatakbo natin. Mas madaming enerhiya ang nauubos sa ganitong malambot at hindi patag na lupa. Sa wakas, nakalabas na ang aplikante mula sa mahaba at makipot na yungib. May 36 pang natanggal sa bilang nila dahil doon. 368 na lang ang natitira. Ngayon, susubukan naman ang kakayahan nila sa Numero Wetlands, ang lugar na kilala rin sa tawag na Swindler Swamp. Makaraos kaya sila sa mabagsik na hunter exam na to? Eh di naging malinaw ang lahat. Wala nang problema. Ikaw ang totoong examiner.
Napakasimple lang naman, hindi ba? Ang mga examiner ay mga hunter din na inatasan ng komite na pangasiwaan tayo sa oras ng exams. At sino mang tao na may hawak na marangal na titulong hunter? Natural lang na dapat may kakayahan na salagin ang napakasimpleng atake kung yun. Palalampasin ko ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Pero kapag inulit mo ang pag-atake sa akin, maging ano pa ang dahilan, i-report ko yon bilang paghamon sa isang examiner. At magiging basehan yon sa pag-disqualify sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag. $368 aplikante ang nakaraos sa mahaba at makitid na yungib. Ngayon nasa isang mapanganib na lugar sila na puno ng kakaibang mga nilikha. Lugar na kung tawagin, Numere Wetlands. Paalala lang, dumikit kayo sa akin at sikapin yung sundan ako nang hindi naiiwan. Pakapal na ng pakapal ang hamog sa harap natin. Okay, gawin na natin. Gamitin natin ang makapal na hamog para tapusin siya. Gon. Oh! Bilisan pa natin. Okay. Mas mabuti nga yun kasi baka malayo tayo kay Ginoong Satots. Mas inaalala ko yung mga basagulero sa likod natin. Kailangan natin dumistansya kay Hisoka. May naamoy akong hindi tama. Naamoy? Talaga? Pero wala naman siyang amoy ah. Oy, Yorio! Karapi ka! Sabi ni Kilua, mas okay daw kung bilasan pa natin at doon tayo sa harap. Uy, ano ka ba? Huwag mo ipagsigawan. Ito talaga oh. Sira ka ba? Kung kaya ko pang bilisan, edi kanina pa ako nauna. Huwag niyo kami alalahanin, mauna na kayo! Pero... Uy, tara na, Gon. Hintayin mo ako! Grabe. Sa kapal ng hamog, di ko na makita kung saan tayo pupunta. Okay lang yan. Basta nakikita pa natin yung mga tumatakbo sa harap natin. Huh? Ah! Nalaglag yung mga ulo nila! Ah! Ano yan? Ano yan? Paru-paro? Naman, saan direksyon na tayo pupunta? Di ko makita yung examiner. Paalala lang,
Dumikit kayo sa akin at sikapin yung sundan ako nang hindi naiiwan. Andun siya! Paalala lang, dumikit kayo sa akin at sikapin yung sundan ako nang hindi naiiwan. Go! Kaya niyang gayahin ng boses ng tao? Muntik na tayo dun ah. Oo. Bakit kaya ang dami nagsisigawan sa paligid natin? Wala yun, huwag kang padala sa kanila. Nag-aalala ko. Okay kaya sina Leorio at Kurapika? Oh? Oh? Leorio! Dali, kilos na! Oo. Niluwa tayo, mukhang hindi niya nagustuhan ng lasa natin. Dahil yun dito. Ah, yung expired juice na Ginoong Tomba. Siya pala ang nagligtas sa atin. Nagkataon lang, pero kaya ko namang makalabas dun kahit wala yan. Mas lalo na ako nag-alala kina Leorio at Kurapika ngayon. Bayaan mo sila, wala ka namang magagawa. Kaya tara na, mahahabol pa natin yung examiner. Ngayon, talagang nawala na sa paningin natin ang nasa harap. Oo. Saan na tayo niyan? Sandali. Tumingin ka doon. Nung makita kita nung isang taon, nasabi ko agad sa asta mo na hindi ka angkop maging hunter. Hahayaan ka namin mabuhay kung di ka nababalik para mag-exam sa susunod na taon. Yun lang ba? Huh? Papasa ako ngayong taon. Hindi ko na kailangan bumalik. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita itong napakakapal na hamog? Imposible lang matuntong kung saan direksyon nagpunta yung examiner. Naliligaw na tayo! Tapos na! Lahat tayo naiwan dito, bagsak na sa exam. Hindi mo ba naiintindihan yun, ha? Ganun ba yun? Dahil bagsak na kayo, gusto niyo na makipaglaro sa akin. Sige, makikipaglaro ako sa inyo. Kunwari, isa akong examiner. Ako ang manghuhusga ngayon kung angkop ba kayong lahat maging hunter. Laban sa akin. Tapusin siya! Ikaw naman. Tulungan niyo ako! Aba-aba. Gusto niyo bang sumali? Sa laro kong Examiner versus Hunter?
oras to? Mukhang nakahabol na rin tayo sa iba. Gon! Oh, sana ba napunta yun? Leorio, pagbigay ko ng senyas, tatakbo tayo sa magkabilang direksyon. Bakit? Wala tayong laban sa kanya. Mas marami siyang karanasan sa ating pagdating sa aktwal na labanan. Kahit pagtulungan pa natin siya, hindi tayo mananalo. Bale, wala lang. Kung magsasayang tayo ng oras dito sa isang laban na walang patutunguhan. Ngayon na! Magaling. Yan nga ang mas mabuting gawin. Hmm? Sorry pero hindi ko talaga kaya. Alam kong hindi ko naman laban to pero hindi ko kaya magbulag-bulagan. At lalong hindi ko masikmura ang tumakbo! Leorio! Gusto ko ang aura mo ngayon. Gon! Nakaabot ako! Mahusay ka rin, bata. Pamingwit ba yan? Nakakaliw naman yung sandata mo. Maaari ko bang tingnan? Ako ang kalaban mo! Huwag mo akong tatalikuran! Nandito ka ba para iligtas ang kaibigan mo? Ang bait mo namang bata. Ang ganda mong tingnan. Sige, ganyan nga. Magaling. Nagsisimula ng mabuhay ang dugo ko. Okay! Ang sarap mong pagmasdan ng ganyan. Ang cute na mukha mo. Oh? Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang kaibigan mo. Hindi ko siya pinatay. Congratulations, pasado siya. At syempre, pasado ka rin sa akin. Lumaki ka sanang mabuting hunter.
Okay, copy. Papunta na ako. Ang saya talaga kapag may mga kaibigan ka. Kaya mo naman makarating doon, hindi ba? Mabait na bata. Gon! Okay ka lang? Ano ba yan? Sigon talaga. Ba't kaya wala pa rin siya? Dito tayo. Paano mo nalalaman kung saan tayo pupunta? Kasi, sinusundan ko lang yung kakaibang amoy ng pabango ni Leorio. Naamoy ko siya kahit mahigit 1 kilometro ang layo namin. Uy, Kurapika. Nung sinabi ni Hiso ka na pumasa tayo sa kanya, anong ibig niyang sabihin doon? Sabi niya kanina, siyang huhusga kung karapat-dapat yung iba. Husga? Oo. Malamang may sarili siyang pamantayan sa pagsukat ng lakas ng mga nakakaharap niya. Hindi na ako magugulat kung sinusukat niya ang kakayahan ng mga kapwa-aplikante niya. Sa palagay ko, ang ibig sabihin ng nun, nakapasa kayo ni Leorio sa kriteria niya. Pero bakit? Kasi nung sinugod ko siya, wala naman akong nagawa laban sa kanya. Hindi ba't nakatama ka din naman sa kanya gamit ang sandata mo? Pero hindi niya inaasahan yon. Nagtataka din ako kung bakit pasado sa kanya si Leorio. Kayong natalo din siya sa laban nila. Pwede ring nasabi niya yon kasi nadama niya na magkapareho kayo kahit papano. Magkapareho? Kung pagiging hunter lang ang pag-uusapan, duda akong taglay ni Hisoka ang mga katangian. Pero, aaminin kong napahanga niya ako. Hindi pang karaniwan ang bilis niya, pati na rin ang pamamaraan niya ng pakikipaglaban. At ang mga tulad niyang may taglay na pambihirang talento ay kadalasang naaakit sa mga kakaibang nilalang na kapareho nila. Siguro, dahil na rin sa mga karanasan niya sa pakikipaglaban, nakita niya na may kakayahan at potensyal kayong dalawa na maging hunter. Yun na rin siguro ang nagdala sa kanyang isipan na magiging malaking kawalan kung tatapusin niya kayo. Naku, Gon, pasensya ka na. Baka may nasabi akong mali. Sa totoo lang, mga oras na yon, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa sobrang kaba ko, gusto ko nang tumakbo pero hindi ko magawa. At hindi ko maintindihan kung bakit. Nakaramdam din ako ng matinding tuwa. Ewan ko ba? Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gon ng matinding takot. Isang bagay na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Takot na may halong tuwa na hindi niya may paliwanag. At lubos na napukaw ng karanasang ito ang interes niya. Sa kasalukuyan, 220 kandidato na ang bumagsak sa exam. At 148 na lang ang natitira. Ang sarap mong pagmasdan ng ganyan. Ang cute na mukha mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Gon ng matinding takot. Isang bagay na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Sa kasalukuyan, 220 kandidato na ang bumagsak sa exam. At 148 na lang ang natitira.
makaabot pa tayo sa oras. Saan na si Leorio? Leorio! Ang sakit. Sabihin niyo, bakit mo namamaga ang mukha ko? Nauubo ba ako? Parang hindi ko maalala ang nangyari. Mas mabuti na siguro yan. Huwag na natin ipaalala. Oo nga. Gon! Kinuha! Kanina pa kita hinihintay. Bakit bigla ka nawala? Akala ko tuloy hindi ka na makakarating. Sinundan ko ang amoy ng pabango ni Leorio papunta dito. Sinundan mo yung amoy? Seryoso? Tao ka ba? O baka naman may lahing aso kayo? Sa mga nakarating dito, binabati ko kayo. Dito sa Bisca Forest Park, gaganapin ang Phase 2 ng inyong Hunter exam. At hanggang dito na lang ang trabaho ko. Kaya paalam na sa inyo at good luck! Lahat ng aplikanteng nakapasa sa Phase 1 ng Hunter exams, pumasok na kayo. Maligayang pagdating. Kami ang inyong Phase 2 examiners. Ako si Menchi. At ako naman si Buhara. Ano yung ingay na yun? Lakas Tamang-tama mo kung nagugutom ka na. Oo nga, gutom na ako. Para sa Phase 2, ang kailangan niyong gawin ay magluto. Ano? Magluluto? Tama ba yung dinig ko? Magluluto kami? Hindi kami nagpunta rito para makapaglaro ng bahay-bahayan. Kailangan niyo magluto ng putahing nakakabusog hindi lang sa tiyan namin, kundi pati sa panlasa. Ito ang Phase 2 ng exams. Anong kinalaman ng pagluluto sa pagiging hunter? Ano ka mo? Malaki ang kinalaman. Dahil mga gourmet hunter kami. Ano ba kalukuhan to? Mga gourmet hunter daw? Ano ba yun? Parang magkakaproblema kami sa exam na to. Sana lang makayanan nila Menchi at Buwara gawin ang trabaho nila. Mga 50 aplikante na lang ang nakaabot dito. Pero pagkatapos ng pagsubok na to, tingin ko baka wala pang 10 matitira. Okay, mga Master Gourmet Hunter, ano po ba ang gusto niyo ipaluto sa amin? Buhara? Ang pangunahing sangkap na kailangan ay baboy. Baboy? Karne ng baboy ang gagamitin? Malaya kayong gumamit ng anumang klase ng baboy na mahahanap ninyo sa gubat dito. At pagkatapos, dapat nyo lutuin yon gamit ng pasilidad na hinanda rito para sa inyo. Kailangan makapasa mga putahe ninyo sa panlasa naming dalawa upang makapasa sa Phase 2. Hindi lang lasa ang pamantayan namin sa paghusga. Huwag niyong imimenos ang pagluluto. Tandaan niyo yan. Kapag nakontento na ako at napuno na ang mga tiyan namin, doon na matatapos ang exam. Oo, nakuha na namin. Gawin na lang natin para matapos na. Kung ganon, ang Phase 2 ng exams, simula na! Alam kong trabaho mo na piliin ang pangunahing sangkap pero grabe, malupit ka rin ha. Kahit anong klaseng baboy sa Bisca, yun ang napili ko. Iisa lang naman ang klase ng baboy dito sa Bisca at hindi yun magiging madaling hulihin. Sana hindi sila maging putahe. Hoy, oink, nasan ka na? Manghuli lang ng baboy at lutuin? Hamak na mas madali ito sa Phase 1 ng exam. Sana lang madali nga. Oh? Oh? Ano ba, Gon? Ba't bigla ka pumreno? Nahanap ko na. Mga baboy ba yan? Tingnan mo. Mga buto ba yung kagat nila? Buto nga. Mga carnivore sila.
Ang Great Stamp. Ang pinakamabangis na klase ng baboy sa buong mundo. Ginagamit nila ang malalaki at matitibay nilang nguso para patalsikin ang mga kaaway nila. Kung matsyempohan ka nilang babagal-bagal sa pagtakbo, mauuwi kang hapunan nila. Ano? Subukan ko kaya. Uy! Ang galing mo! Nahanap mo ang kahinaan nila. Naging matigas at napunot ang mga nguso nila para depensa na malalambot nilang noo. Kaya pala. Aba, okay ah. Mukhang lahat sila nakahuli. Maparaan ang mga aplikante ng exams ngayong taon, pero hindi pa nila nalalampasan ang pinakamahirap na bahagi. Yan! Kainin nyo na at nang makatuloy na ako sa susunod na exam! Sabi mo eh. Okay, huhusgahan na namin. Tikman na yan. Go! Sarap! Ha? Nasobrahan na to sa luto. Masyado na tong matigas. Nasira na tuloy ang lasa ng karne. Ano? Hindi mo pa nga natitikman eh! Ano ang itsura niyan? Tutong na tutong. Ang daya. Ayan, masarap yan. Enjoy. Ha? Bakit? Nasunog na ito sa labas, pero hilaw sa loob. Masyadong malakas ang apoy mo. Ano ba? Nakakainit ang ulo. Lahat sila pare-pareho lang ng ginagawa. Wala na ba silang ibang maisip? Wala man lang sa kanilang umi-effort. Mukhang wala pa rin pumapasa sa kanya hanggang ngayon. At hanggang ngayon wala pa rin siyang tinitikman kahit isa. Mahirap to. Ano ba naman? Wala ba talaga marunong magluto sa inyo? Nakakawalang gana ng kapalpakan nyo, ah! Alam ko na. Tungkol sa pagluluto ang pagsubok na to. Pero sinusubukan din dito ang pagiging orihinal at malikain natin. Oo nga. Husgahan niyo na! Ang overmaestra ko! Ito na po iniluto ko. Anong pinagkaiba nito sa kanya? Ito na po ang putahe ko. Pakihusgahan na. Ha? Sa wakas may hinain din sa harap kong mukhang matino. Ang hamon sa pagsubok na to ay magluto, gamitin ng pasilidad at bigyan pansin ng pinaka-importanteng sangkap, ang baboy. Ibig sabihin, hindi na importante ang lasa. Walang lasa! Importante nga ang pagkakapresenta pero baliwala kung wala ding lasa. Wala kang pinagkaiba kay number 403. Bagsak! Bumagsak ka pa rin? Wala akong pinagkaiba kay number 403. Ang dami ko nakain! Punong-puno na ang tiyan ko! Solved na! Ako rin, punong-puno na ako sa inyong lahat. Sorry na lang pero mukhang walang pumasa. Tapos na tayo dito! Sabi na nga ba may kutob akong ganito ang mangyayari? Anong gagawin natin, Chairman? Wala akong magagawa. Kailangan ako mismo ang umayos nito. Tapos na ba talaga? Yun na yun? Kalokohan na to! Hindi ko tatanggapin to! Sumusobra ka na! Halatang binipersonal mo na kami! Bagsak kayong lahat tapos ang usapan. Tumigil ka na!
Una, sabi niyo kumuha kami ng baboy. Halos mamatay kami sa Ang paghuli. sabi ko, magluto kayo ng putahing nakakabusog hindi lang sa tiyan kundi pati sa panlasa. Wala na isa sa inyong nakagawa ng hinihingi ko, kaya ako kayo binagsak. Hindi man lang kayo nag-isip, pare-pareho lang kayo ng ginawa. Kung hindi mali ang pagkakaluto. Dinaan naman sa dekorasyon pero wala ring lasa. Wala nang tumama, puro kayo palpak. Halatang hindi nyo dinamdam ang pagluluto. Kasi naman, ang hirap naman mag-isip ng putahe sa baboy. Dali, isa lang naman ang luto doon. Subukan mo ulitin yun. Para kapag napuro ko sa'yo, pupulitin ko yung mga braso mo at gagamitin ko para magsampat-sampat sa'yo. Pagkatapos ng gagawin ko, Hala, pagkakasan ng kutsilyo ayan ng na. ulo mo. Tuluyan ng tinoyo si Menchi. Hindi na siya nakapagpigil. Mahirap talagang tapatan ang gusto niya dahil ilang chef lang sa buong mundo nakakapasa sa panlasa niya. Ano, hindi mo ulitin yung sinabi mo? Kahit ano pang sabihin ninyo, wala sa inyong may sapat na talino o lakas ng loob para magluto, kaya walang karapat dapat pumasa. Manahimik ka na! Wala kaming pakialam sa pagluluto, pagiging gourmet! Mga hunter kami! Ang layunin ko yung maging blacklist hunter. Hindi ako papayag na isang hamak na gourmet hunter lang ang magdidikta ng kapalaran ko. Malas mo na lang dahil isang gourmet hunter na atasan na maging examiner mo. Better luck na lang sa susunod mong subok. Sobra ka na! Huwag mo akong insultuhin! Buhara, kung maaari lang, huwag ka makikialam. Eh kasi naman, mas mabuti na yan kasi kung hindi ko ginawa yun, alam kong tatapusin mo siya. Ha? Siguro? Nilinawin ko lang sa inyo. Hindi lang pagluluto ang ginagawa namin. Marami kaming pinagdadapagsubok para lang makakuha ng mga sangkap. Ang bawat hunter, maging ano pang klase, malawak ang kaalaman sa martial arts. At kung limitado ang kakayahan nyo at wala kayong lakas ng loob mag-eksperimento, magsiuwi na kayo dahil wala kayong karapatan maging hunter! Ganun pa man. Parang kalabisan na ba ng ibagsak lahat ng aplikante natin ngayong taon? Simbolo yun ng Hunters Association, di ba? Ibig sabihin, opisyal ng selection committee yan. Oh, teka, sino naman yung matandang yan? Siya ang chairman ng selection committee, ang punong tagapamahala ng hunter exams. Si Chairman Netero. Hindi naman. Wala naman ako halos ginagawa. Para lang akong alino. Lumalabas lang ako kapag may issue na kailangan bigyan ng atensyon tulad ngayon. Sabihin mo, Menchi Iha, Opo, binagsak mo ba talaga ang bawat isa sa mga aplikante dito ngayon dahil kulang sila sa kakayahan at kagustuhang sumubok ng mga panibagong bagay? O dahil sarado ang mga isipan nila sa gusto mo? ang totoo po, nawalan ako ng pasensya nang may uminsulto sa aming mga gourmet hunter. Kaya naman, ginawa kong napakahigpit ng exam at pinahirapan ko sila. Kung ganon, inaamin mong hindi katanggap-tanggap ang proseso at resulta ng pagsusulit? Opo, kapag pagluluto ang pinag-uusapan, nawawalan ako ng kontrol. Hindi ako bagay maging examiner. Bibitiw na po ako bilang examiner. Sana po payagan niyo silang ulitin ang pagsusulit. Okay. Kaya lang, mahirap na maghanap ng kapalit na examiner gayong gipit na tayo sa oras. Paumanhin po, Chairman Netero. Eh kung ganito na lang kaya, magpatuloy ka na lang bilang examiner at uulitin natin ang pagsubok. Pero ngayon, dapat makisangkot ka sa anumang maisip mong pagsubok para sa kanila. Kung yun ang gagawin natin, katanggap-tanggap ba yun sa inyo? Sa ganung paraan, mas madaling mauunawaan ng mga aplikante ang resulta. Maganda nga po yun. At nakaisip na rin ako ng panibagong pagsubok. Walang iba kundi pinakulo ang itlog. Chairman, maaari niyo ba kaming ihatid sa Split Mountain sakay ng airship ninyo? Sa Split Mountain ba? Ah, magaling, magaling. Walang problema. Nandito na tayo. Tumingin kayong lahat dun sa ibaba. Sandali lang, ano yan? Sapot ng Spider Eagle. Ang galing, nakagawa sila ng sapot dyan. Tumingin naman kayo sa ilalim ng sapot. Parang, Mga itlog yan ng Spider Eagle.
Sa malalim na bangin, gumagawa ng sapot ang mga spider eagle para maprotektahan ang mga itlog nila sa mga maninila. Dahil dito, ang mga itlog nila ang isa sa pinakamahirap na makuhang sangkap sa buong mundo. Kaya naman, nakilala din ang mga itlog na ito bilang Dream Eggs. Anong ibig sabihin? Yan ang... Yan nga mismo. Sabihin natin makakuha nga siya ng itlog dyan. Paano siya babalik dito sa taas? Nakita niyo yun? Tumalon siya! Bakit ganun? Nagpatiwakal ba siya? Hindi yun. Huh? Mukhang masayo yan ah. May pabugso-bugsong hangin na bumubuga pa itaas sa bangin na yan. Kaya naman, nagsisilbi din itong alalay ng mga bagong pisang sisiw para makalipad sila papunta sa sapot. Ayan, ngayon ang kailangan na lang ay pakulo nito. Nagbibiro ka ba? Gabaliwan to. Walang taong nasa matinong pag-iisip na tatalon sa bangin na yan. Ayos, susubukan ko rin! Ang saya! Okay to, ako din. Sandali! Hindi pa ako tapos ipaliwanag ang dapat gawin. Diyan na kayo! Tumalon na rin tayo. Wag, maghintay muna tayo. Maghintay sa ano? Kailangan mo tiyempohan yung pagbuga ng hangin bago ka tumalon. Ha? Ang tagal naman. Wala pa bang hangin na paparating? Konting hintay pa. Nalintig ka na! Hindi na matatagalan ng sapot na tong pinagsamang bigat natin. Gon, wala pa ba? Hindi ko na kaya maghintay dito. Tatalo na ako! Gon! Wala pa rin ba? Yan nyo na! Yan naman. Umaayaw na ba kayo? Kung minsan, kailangan mo rin tanggapin ang pagkakalo. Sarap naman niya ito. Walang sinabi dito yung itlog na natikman ko noon. Talagang napakasarap nito. Ginong Todo. Ito, baka gusto nyo rin pong tikman. Ang sarap nga. Naranasan mo na ngayon ang sayang na idudulot ng pagkain na napakasarap. Kaya naman sinusugal namin ang buhay namin para maihatid sa ibang kasiyahang yon. Inaamin ko, talo na ako. Sa susunod, mas gagalingan ko pa. Sa pagsubok na yon, natutunan ng mga aplikante na iba-iba man ang larangan, maging blacklist hunter or gourmet hunter man, hindi pangkaraniwang determinasyon at tapang ang kinakailangan bago nila makamit yon. At ngayon, 42 na lang ang natitira. Yan nyo na! Naranasan mo na ngayon ang sayang na idudulot ng pagkain na napakasarap. Kaya naman sinusugal namin ang buhay namin para maihatid sa ibang kasiyahang yon. Matapos silang maipasa ang ikalawang pagsubok ng Hunter exams, sumakay ang mga aplikante sa airship at kasalukuyang papunta na sa kinaroroonan ng pangatlong pagsusuri.
Magpapakilala ako na maayos na natirang mahusay na 42 aplikanteng nakaabot dito ngayon. Tulad ng nabanggit ng inyong examiner na si Menchi, ako si Netero, ang chairman ng Hunter Exam Selection Committee ngayong taon. At ako si Bean, ang secretary. Ang totoo, dapat magpapakita lang ako sa inyo sa huling bahagi ng inyong pagsusulit. Pero nandito na rin lang ako, kaya mabuti na rin na nagkakilala tayo. Magaling. Gusto ko ang nararamdaman kong tensyon dito mula sa inyo. Maganda yan. Nakapagpasya na akong babantayan ko kayo hanggang matapos ang exams. Ipapaalam ko sa inyo na makakarating tayo sa ating destinasyon bukas. Ganap na 8:00 ng umaga. Maya-maya lang, handa na ang hapunan kaya pwede na kayong kumain. Sa ngayon, maaari na muna kayong magpahinga. Yes, Taragon! Ikutin natin tong airship. Gusto mo ba? Gusto! Ang dami nilang energy. Ako matutulog na muna. Latang-lata na ako. Oo nga, ako rin. Pero bago yon, may bumabagabag lang sa aking tanong na gusto kong masagot. Oh, ano yun? Ilang pagsusulit pa kaya natitira bago tayo matapos? Oo nga. Hindi nila binabanggit kung ilan yun. Kadalasan umabot ng Phase 5 o 6 sa kabuuan ng exam. Ibig sabihin, mga 3-4 na pagsusulit pa ang pagdadaanan natin. Kung ganun pala, lalong kailangan na makapagpahinga ng maigi. Pero, huwag kayo masyadong mapanatag. Ha? Pinalam lang sa atin ng sekretary kung anong oras tayo makakarating sa destinasyon natin. Pero hindi niya sinabing doon pala magaganap ang Phase 3 ng exam. Kaya posibleng dito mismo sa airship mangyari yun. At isa pa, hindi tayo nakakatiyak kung tatawagin nila tayo para doon. Hindi nga. Nangyayari ba yun? Kung tutusin, hindi naman yun imposible. Malay nyo, makatulog kayo na mahimbing at paggising ninyo, magulat na lang kayo dahil tapos na ang exams. Kaya mas mabuti huwag kayo matutulog. Mas maganda manatili na lang kayo nakasubaybay para siguradong hindi nyo yung makaligtaan. Kulang ng beauty sleep ko. Sige, salamat sa payo mo Mamaya na lang. Tatandaan namin yung mga sinabi mo. Okay, walang problema. Galingan natin. Ang dali niyong maloko. Ngayon, hindi kayo makakatulog at tiyak na mabagsak kayo sa pagsusulit bukas dahil sa pagod. Imposibleng dito maganap ang susunod naming pagsubok. Dahil kung ganun palang intensyon nila, hindi nila kami papayagang gawin ang anumang gusto namin. Imbes, dapat pinaabang lang nila kami. Sa palagay nyo, ilan kaya sa kanilang makakapasa ngayong taon? Yung makakapasa na sa lahat-lahat? Oo, madaming maangas at magagaling sa batch na to, no? Kahit na nagkamali ako at ibinagsak ko pa silang lahat ng una. Pero depende pa rin yun sa kung gaano kahirap ang mga susunod na pagsubok. Oo nga, malas nila kung mahirap, no? Pero sabihin mo nga, naramdaman mo rin ba yun? Marami sa kanilang napakalakas ng nilalabas na aura, no? Napansin mo sa Tots? Oo, napansin ko. Natutuwa din ako sa mga baguhan ngayong taon. Ang gagaling nila, di ba? Kahit may pagkaeng-eng siya, tingin ko malaki ang pag-asa ng number 294. Ang siguradong pasado na sa akin, si number 99. Ang mayabang na batang yon, mukhang nababagot na siya sa exams eh. Ikaw, Buhara. Teka, sino nga ba? Hindi siya baguhan pero siya ang pupustahan ko, si number 44. Naaalala mo nung nagwawala si number 255 at sinugod ka niya? Sa iba talaga ako nakatingin nung mangyari yun. Malamang naramdaman mo din yun, Menchi. Si number 44 talaga ang tunay na mapanganib ng mga oras na yun. Nako, oo, napansin ko rin yun. Gustong-gusto niya tayong tapusin noon, halos hindi na nga siya makapagpigil. Pero hindi mo ba napansin, Buhara? Ganun na siya mula nung una pa lang. Kakakita pa lang natin sa kanya pero yung aura niya napakalakas na, nakakatakot. Talaga? Oo, yun ang dahilan kaya mula nung una pa lang hindi na ako mapakali. Dama kong pasimpleng hinahamon niya tayo. May nararanasan din akong ganun sa kanya. Kailangang bantayan na maigi ang isang yon. At ayoko mang aminin ito pero nakikita ko ding hindi nalalayo ang ugali niya sa atin. Yun nga lang, mas malala ang kabaliwan niya at hamak na mas napapariwara ang isipan niya. Nasa dugo na ng Hunter na palagi tayong uhaw sa mga sitwasyon na susubok sa kakayahan natin. At ano nga bang Hunter exam kundi perpekto pagkakataon para doon? Para makahanap tayo ng katapat na mapaglalaanan natin ng respeto. Kaya naman kung minsan, hindi natin maiiwasan na makatagpo tayo ng iilang individual na tunay na espesyal at may mga katangiang angat sa iba, sadyang lihis sa nakagisnan.
tayo maglaro sa labas, wag dito! Oh, wow, ang ganda! Tamugon! Ano meron dyan? Wow! Mukha silang mga kumikinang nahiyas! Diba? Oy, Kilua, may tanong ako sa'yo. Meron ka pa bang mama at papa? Buhay pa sila nung huling kita ko. Anong trabaho nila? Mga assassin. Ha? Pareho sila? Ano bang reaksyon yan? Ang weirdo mo talaga kahit kailan. Ha? Ikaw pa lang ang unang pinagsabihin kung ganyan ang reaksyon. Sineryoso mo naman ako agad. Pero seryoso ka naman, di ba? Paano mo naman nasabi? Wala, hinulaan ko lang. Ang boring naman. Kadalasan natutuwa lang sa akin ng mga tao dahil hindi nila masabi kung seryoso ba ako o hindi. Oo? Ang totoo, puro assassin kami sa pamilya ko. Kaya yun, tama ka. At umaasa silang lahat na magiging mahusay akong assassin tulad nila. Yun nga lang, ayoko talaga ng ganun. Sino ba namang may gusto na kinokontrol ang buhay mo, di ba? Biruin mo, nung sinabi ko sa kanilang gusto ko mabuhay ng malaya, alam mo ba, para silang nasiraan ng bait. Tumutulo pa talaga yung luha ni Mama nung sinabi niyang ako pa naman sa lahat ng anak niya may pinakamalaking potensyal na maging top assassin. Nakakayamot, di ba? Kaya yun tuloy. Nag-aaway kami at nung ayaw nila akong paalisin, sinaksak ko si Mama sa muka at si Kuya naman sa tagiliran kaya heto na ako ngayon. Siguradong gusto na nila akong patayin. Subukan nila't paiyakin ko silang lahat. Pag naging bounty hunter na ako, una kong huhulihin ang buong pamilya ko. Siguradong malaki-laki ng bounty ang makukolekta ko sa mga ulo nila. Anong problema mga bata? Kayo pala, Ginoong Netero. Napansin niyo po ba kung sino yung nakatayo sa bandaron ngayon lang? Hindi eh. Sinusubukan niya ba kami? Ang bilis niyo para sa edad niyong yan. Ha? Yun lang ba? Halos wala naman akong ginawa. Anong kailangan niyo? Wala kayong papel sa exams namin kundi sa panghuling pagsubok, hindi ba? Wala namang masama kung kausapin ko kayo. Nababagot lang ako kaya naisipan ko maghanap ng mga makakalaro. At may gusto nga pala ako itanong sa inyong dalawa. Kumusta naman ang unang Hunter exams nyo? Ano, masaya ba? Opo, napakasaya po. Natutuwa ako dahil wala pang lumalabas na written exam. Ayoko po talaga nun eh. Para sa akin, hindi ako nasiyahan. Ang inaasahan ko sa Hunter exams, mas mahirap pa. Siguro naman sa Phase 3, hindi na ako antukin sa sobrang dali. Hindi ko masabi. Tingnan natin. Tara na nga, Gon! Sandali lang muna. Gusto ko sana kayong imbitahan na sumali sa isang laro. Laro? At kapag natalo niyo ako sa larong ito, ipinapangako kong pasado na agad kayo sa Hunter exams. Talaga po? Sige, sali ako! Sali ka na rin. Ano? Okay, makinig at ipapaliwanag ko na ang mga patakaran. Ang dapat nyo lang gawin ay agawin sa akin ang bolang ito bago lumapag ang airship natin sa ating destinasyon. Yun lang at panalo na kayo. Kung tama ang pagkakaalala ko, hanggang mga alas 8 ng umaga bukas ang biyahe natin. Ibig sabihin, may 7 na oras kayo para subukang gawin yon. Pwede nyo ako sugurin sa anumang paraan. Walang bawal. Puro depensa lang ang gagawin ko, walang opensa. Ho? Parang sobrang dali naman nun. Hindi naman patas para sa inyo. Tingin ko, patas lang naman. Bakit din nyo muna subukan? Kailangan ng agawin yung bola, tama? Tama. Okay, ako unang susubok. Sige lang, handa na ako. Minimenos niya ako. Oh, ang daming kinuha. Alin ang totoo? Isa yung espesyal na teknik na natataki sa mga assassin. Ang Rhythm Echo.
Gumagamit sila ng kakaibang ritmo upang makalikha ng mga naiiwang imahe para lituhin ang kanilang kalaban. Nakapangingilabot isipin na may isang batang tulad niya na dalubhasa na sa teknik na ganitong kahirap. Napakaliksi niya. Talaga bang matanda na siya? O ano na? Yun lang ba yun? Kung ganun, pipigilan ko na lang ang paggalaw niya. Aray! Ang sakit nun! Aray! Ang sakit! Aray! Nako, hindi siya nagalinlangan sa sipang yun ah. Kung karaniwan tao ako, malamang durog na ang mga buto ko ngayon. Kasar! Gawa ba sa bakal ang binti ng matandang yan? Kiluwa, dali! Itag mo ako! Ako naman, pasubok! Tingnan natin, ano naman kayang gagawin ng batang ito? Mukhang napakabait at masiyahin niya, hindi ko masabi. Okay! Aba, mabilis din pala ang mga paa niya. Kaya lang, mga 10 taon pa bago gumana sa akin ang harapang atake. Bata pa talagang isang ito. Oh, tumalon?